susunod natin pupuntahan ay Manawag Church. Ganda ng kalsada. Yan, may checkpoint. Ganda pala mag-rides dito, no? Hindi ganun kahirap. Kaya diretso yun lang yung daan. Ang ganda ng tempo natin, no? Kasalukuyan umano yung araw. Tapos dito tayo sa magandang daan. Ako, abutin niya tayo alas 12, alauna bago makarating. Let's go rin sa Santa Father. Thank you. Ang kasaysayan ng simbahan ay nag-umpisa ng ika-17 taon nang ito ay itinayo ng mga Dominikano. Ipinapahayag ang simbahan kay Nuestra Señora del Santísimo Rosario del Manawag o Birhen ng Pinakabanal na Rosario ng Manawag. Ayon sa alamat, natagpuan ng isang magsasaka ang larawan ng Birheng Maria habang siya ay nag-aararo sa kanyang sakahan. Hindi nagtagumpay ang mga pagtatangkang ilipat ang larawan sa ibang lugar dahil misteryosong bumabalik ito sa orihinal na lugar kung saan ito natagpuan. Ipinahayag ito bilang himala at mula noon, itinayo ang simbahang ito upang parangalan ang Birheng Maria. Ang Basilika ng Birhen ng Manawag ay nananatiling isang sikat na destinasyon para sa mga deboto na naghahanap ng espiritual na pagpapala at himala. Pinaniniwalaang may mga taglay na kapangyarihan sa pagpapagaling ang larawan ng Birheng Manawag. Kaya't maraming deboto ang bumibisita sa simbahan upang humingi ng tulong at magbigay ng dasal para sa iba't ibang layunin. Ang simbahan ng Manawag, na opisyal na kilala bilang Basilika ng Birhen ng Manawag, ay isang kilalang simbahang Katoliko sa Pilipinas. Matatagpuan ito sa bayan ng Manawag sa lalawigan ng Pangasinan. At ito ay isang mahalagang lugar ng pagpapala at may kultural at relihiyosong kahalagahan. Naging isang sikat na destinasyon na rin ang simbahan para sa mga riders na gusto magpa-bless ng kanilang sasakyan. Kaya tara, sama-sama nating bisitahin ang simbahan ng Manawag. Dahil masyado pa tayong maaga sa lakad natin, naisipin namin dumaan muna kami sa mga ibang lugar na pwedeng puntahan dito sa sa Pangasinan. So ang pupunta namin sa susunod is yung Manawag Church. Diba? Para ngayon lang kasi kami makakapasal doon. So tara na. Biyahe na ulit tayo. Woo! Malamig na yung biyahe natin ngayon. Yan. So susunod natin pupuntahan ay Manawag Church. Kapag pahinga na yung motor ng kalahating oras ba? O isang oras? Kalahating oras. Ayan. Para kahit na may radiator yan, may kailangan pa rin pagpahinga para hindi ma-overheat. Ang rules namin every 2 hours pag nabibiyahe kami, every 2 hours pinagpapahinga namin siya para hindi siya dire-diretsong umaandar. Medyo rough road doon na. Ang lamig. Sarap. Ganda ng kalsada. Yan, may checkpoint. Wala naman. Let's go. Ayun na sir, thank you pa. Anong oras ba sir ang unang misa dyan sa Manawag? Ayun. Anong oras yun sa Manawag? Misa? Alam ko, isang i-start na ng ganitong oras kasi marami talagang nagkakain. Pag linggo, no? Sige. Nadayo po yun. Sige, thank you sir. Salamat po.
Nagtanong pa tayo kay sir kung ano ang oras ng misa. Ayan, yun. So, dito na tayo sa Kamiling. Woohoo! Sarap ng biyahe natin. Ganda ng kalsada pala dito. Ayun. So guys, maliwanag na. Ang dami ng sasakyan, saka ito na. Nakikita natin yung pagsikat ng araw dito sa kanan natin. Ito na, makikita natin. Ayan o. Ayun. So ngayon, maganda ang panahon. Tiyempo tayo, tiyempo. Ano, binigay talaga sa atin ni Lord tong araw na to para sa biyahe natin. Woo! Ayan o. Sana may nakasabay tayo, kaso wala tayo nakasabay uli. Hanggang ngayon, solo ride pa rin tayo guys. Hopefully next year, meron na tayong makasabay. Pero maraming advantages din yung matuto ka mag solo ride muna. At least independent ka. Diba, alam mo yung mga pwedeng mangyari pag isa ka lang, wala kang kasama, masiraan ka, ready ka pa rin, di ba? Mahirap kasi na umaasa sa iba eh. Pero syempre, kung gusto mong makarating ng mas malayo at mas komportable, may peace of mind ka, mas maganda may kasama talaga. Kaya diretso lang palang biyahe natin diretsong kalsada lang. Ganda pala mag-rides dito, Hindi ganun kahirap. Dire-diretso yun lang yung daan. Ito may paliko, pero ito lang yun. Konti lang. Tsaka sobrang mild lang. Hindi sobrang liko-liko talaga. Nakita na natin, sikat ng araw, tapos usok galing sa sinunog na dahon ng pagwawalis ng nagsisiga sila, syempre ganyan po pag probinsya, sisigaan yung mga dahon na winalis. Yun, tingnan mo yung araw. Oh, ganda ng araw, di ba? Ay, napakaganda. Ang ganda ng tiyempo natin sa oras na to. Ang ganda ng tiyempo natin, kasalukuyan umano yung araw. Tapos dito tayo sa magandang daan. Napakasaya ng biyahe natin. Ganda ng kalsada pala talaga ng Tarlac, Ito may konting paliko, pero konti lang. Time check, 6:46. Nandito tayo sa Paniki, Tarlac. Ayan yung pinakasentro nila. Medyo pinaka-busy area dito. Ayan, pagdating dyan sa may kanto dulo, kakaliwa na tayo. First time natin dito pupunta, kaya na-excite ako. Maraming mga riders na nagaya sa akin dati dito, kaso hindi ako marunong magmotor noon. Kaya ngayon lang tayo makakapunta. Ganda ng daan. "41 minutes daw, nandun na tayo." Di kaya papuntang Baguio itong sa atin, pin. Tarlac pa rin to. Patay sa kalagitnaan. Ayun Ako, abutin nga tayo alas 12, alauna bago makarating. Ang daming daan, pero maganda naman yung daan. Okay lang.
Nakakain naman na tayo eh. Busog pa tayo eh. Ang layo ng tinagdaanan pala natin, kaya pala iniikot natin. Kaya pala kumaliwa na tayo doon kanina sa isang option. Pero kailangan natin magpagasolina ng next stop pag meron tayong nakundaan ng gasolinahan. SM City Rosales, Pangasinan na tayo guys, diba? Basic lang sa atin yung kala ko nga nagkamali ako ng ano eh, ng pin eh. Kala ko Baguio, Manawag nga lang pala. Pero at least malapit na tayo kasi Pangasinan na eh. Full tank, premium. Mga ilang oras pa kuya papuntang Manawag galing dito? Baka wala na isang oras. Wala na isang oras. Kung kabisado nyo sana yung bypass, mas madali yung daan dun eh. Bypass. Pasordan yung daan. Parang hindi na kayo dadaan ng bayad ng order. 243. Wala. Ayun, so nagpagas muna tayo, papultang tayo. So according sa mapa natin, 32 minutes nasa Manawag na tayo. Kahit na medyo traffic na area rin dito, ano. Guys, ano, time check 7:24, Urdaneta na tayo. Malapit-lapit na tayo sa Manawag. Ang saya ng biyahe natin na to. Hindi katulad nung ano, pinuntahan namin sa Kasiguran, grabe. Nagsawa ako kakabangking dun. Nakakaumay din. Parang yung brake ko napudpud ng gusto dun eh. Welcome to Manawag. Yes guys, 7:34. 2.6 kilometers na lang daw. Nandun na tayo sa Manawag Church. Sana may parking space. So guys, nandito na tayo sa Manawag Town Hall. So saan tayo? Oh, ito. Ito na yung pinaka-sentro. Ha? Pwede sir? Gate 7. Ay, sakto madaanan natin yung motor. Ay, papasok natin. Boss, ang gate 7? Dyan, gate 7. Papabless na rin natin siguro, Labs. Nandito na tayo. Hindi na po. Magkano to, te? 15 lang isa sir, family candle na yan guys. Ay, ang dami. Bayaran dyan sa loob sir. Nakapagpahinga rin. Guys, good morning. Nandito na tayo sa Manawag Church. Since nandito na rin kami sa Manawag, ipapabless na rin namin yung sasakyan namin. At ito nga, pag magpapabless ka pala ng sasakyan, dito ka dapat dadaan sa Gate 7. Marami naman mag-a-assist dyan sa inyo, pero syempre may mga i-offer sila na bilhin ninyo, katulad ng kandila. So napasubo nga kami, kandila na 10 pieces, 15 pesos ang isa, so 150 rin. Pero siyempre naiintindihan naman natin yun na yun talaga yung kinabubuhay nila dito, and parang tulong na rin natin sa kanila. So pagpasok nyo dito guys, dito sa kanan, bandang kaliwa pala, yan, pagpasok nyo bandang kaliwa, makakita kayo dyan ng mga upuan. Tapos kung gusto nyo mag-CR, meron na silang comfort room, and kung meron nauuhaw kayo, meron na rin mga bibilan doon na kainan. Okay boss, thank you.
Isa lang, boss. Loves may isa. Tago natin yan. $10, $20, $30. Bulacan. Araw pa kaya Alas 2. anong oras na alas na ito? Hindi, ano pa lang, mag alas 8 may, 8:10. Yung pare, asan? Tatlo. Marami kasi kung pwede ka. Ito yan. Wala kasing may kanina eh. Ito yung yung kandila. Dahil tinulungan tayo natin makakita yung gate 7. Kailangan natin bumili ng kandila sa kanya worth 150 pesos. Para daw sa pamilya na rin to. Buong pamilya na. So, ipapabless din namin tong kandila. Tapos, siguro bibigay namin sa kada isang family na kakilala namin. Para at least meron bless na siya. Tatago natin dito, sana hindi mabali. Tapos syempre bumili tayong ilang-ilang, papabless na rin natin. Ay, tago ko na lang mamaya pag na-bless na, no? Dito na lang muna. So, sabit muna natin dito yung ating ilang-ilang. Sabi ni Kuya, yun, kasi may binibigay silang sobre, tapos meron kang ilalagay na kahit magkano donation, lalagay mo lang daw note sa donation box. Huwag mo daw ibibigay kahit kanino. Ihulog mo lang daw sa box. Sounds fishy. Ayan, nakita mo yung mga nakapilang sasakyan. Yung mga i-bless na ni ng father. Sabi, tatlo daw yung mag-bless. Kaya mabilis lang pag nandyan. So guys, dito na kami sa Manawag Church. Ayan, yun. Punta natin mamaya. And naghihintay kami nung pare na mag-bless. Yan guys, so dito yung dito pala yung ng kandila. Siguro magta-try ako tirik dito ng kandila. Mag-wish tayo kasi first time natin ditong pumunta. Ayan, dami tao. Ayan guys. Pasok tayo sa loob. Ayan guys, balik na tayo. Ayan, magsa-start na daw yung pagbibless ng mga sasakyan. Maraming salamat po. Hi loves. Mag-bless rin sana ba? Guys, mag-bless na ang ating mga the Lord. Thank you Lord, mag-bless na sa ibibigay sa atin. So, thank you very much talaga. Tapos, after natin mag-bless, lalabas naman tayo dito sa gate 5. Diyan yung labatot. Hintayin lang natin makalabas sa mga nasa unahan natin. Let's go na rin. Tara! And, saya nila. Floating restaurant o floating cottage.